Recording, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Episode 4 na tayo ng Sanity Check with Sam, a friendship podcast. And ulitin ko lang, we are recording these conversations to immortalize kwentuhan with my friends. Yan, mga ano to, ordinary people na baka sakali makarelate kayo sa mga kwento nila. And ngayong hapong to, nagulat siya dahil si siyang nervyosang kaibigan ko, my partner. Very special sa akin to kasi lahat ng pinag-uusapan namin, even outside the business, magkasama na kami. And let us call on the single mom negosyante, pero top distributor ng negosyo namin, Jerilyn Jongko. Hi, partner. Hello. Ayan, nagreklamo siya kasi medyo mainit yung recording namin. Ayaw kasi buksan ng aircon. Buksan yung aircon. So, partner, marami syempre dito, kahit naman kilala ka na sa negosyo natin, outside the business, marami hindi pa nakakilala sa'yo, or even... May nakakilala ba? Yes, or even inside the business, hindi nila alam yung naging buhay mo bago ka naging the Jerilyn Jongko, Millionaires Club member ng iFern. Ng Pingsperity. Ng Pingsperity. We're not even iFern worldwide. No? One of Millionaires Club member ng iFern. Pang ilan ka, partner? 782nd. 782nd. 81 si Ryan eh. Wow! Pero nauna ako doon. So may reklamo na siya agad. Guys, so again, so ko nga sa inyo, baka sakali makarelate kayo sa buhay ni Jerilyn Jongko. So pag-usapan natin siya, sino si Jerilyn Jongko? Outside iFern business. Nanay. Nanay. Oo. Nanay ng ilan? 2 babae. 2 daughters na malalaki na. Pero are you doing anything outside iFern? Nasa realty rin kami. Family business namin nasa realty. So magdi-deep dive tayo dyan later, partner. Pero with your childhood, kamusta? Masaya. Oh. Masaya childhood ko. Kasi 90s baby ka, di ba? Oo. Yung typical na after ng school, manonood ng anime, di ba, makikipaghilahan sa kapatid. Kasi yung favorite mong anime, hindi niya favorite. Kasi dati, guys, sa mga dito, mga Gen Z or mas matanda sa amin na hindi nabot, dati, ang panghapon ng weekdays, 4 o'clock, 4:30 to 5, yan. Anime yun, bago magbalita. Oo, yan, mga si Eugene, Ghost Fighter. Hunter x Hunter. Oo nga, no. Tapos ikaw lang nag-remind sa akin. Mga favorite ko yung Hunter x Hunter. Si Ghost Fighter, hindi ko masyado favorite eh. Tsaka Slam Dunk, adik na adik ako dun sa Slam Dunk. So, ibig sabihin, kapuso ka nung kabataan mo because of the anime? Oo, nasa kapuso ba yung anime? Oo, kapuso yun. Basta yung anime na ayun, mga favorite ko, Hunter X, yung Detective Conan. Oh, yes. Si Slam Dunk. Ayan, mga pinapanood ko before. Tapos, pag weekend, di ba, mas maraming palabas. Nakatulala ka na sa TV. Yun ba yung nag-cause? Bakit mahilig ka manood ng TV? Isa yun sa reason? Oo, isa sa reason. So, mahilig ka talaga sumubaybay basta may gusto kang panoorin? Oo. Pag na-addict ako, kaya kong tapusin, for example sa Netflix, mga 20 episodes, kaya kong tapusin one day. Oo. Kaya tinitigil-tigil ako. Ngayon, na-dive in na naman ako sa Walking Dead. Ano ba yan? So, diba maraming season na yung Walking Dead? Oo. Hindi napanood ko na kasi ibang season. So ito, yung current, yun yung binibinge watch mo? Oo, yung pa-end na season na yung... Ay, patapos na ba ang Walking Dead? Tapos nga ito eh. So tinatapos mo na lang? Oo. Hindi ko alam kung may susunod pa doon sa season na yun. Pero alam ko tapos na. Anyway, naligaw tayong dalawa. Nung bata ka, ilang kayo magkakapatid? 5. So, panganay ako. Agawan sa remote control. Oo, tapos ang kaagaw ko ng lolo ko. Kasi katapat ng basketball. Basketball ng PBA sa Channel 5. Channel 5. Katapat pala yun. So, dati extended family kayo? Kasama kayo sa matandang bahay or bahay niyo yun? Bahay namin. Tapos kasi umalis si mother ko, nag-abroad. So, nagbantay sa amin yung lolo't lola ko. So, anak ka din ng OFW for ilang years, partner? Mabilis lang, 6 years lang. Bakit? Maraming utang. Maraming utang. Oo, kailangan. Tapos ako, magka-college ako noon. Kaso nung dumating si mama, college ako, ayaw niya na umalis. Kaya Saan bansa siya? Taiwan. So, anong work ni tita sa Taiwan? Sa microchip.
Partner, hindi ka naririnig masyado kasi Ano? nasa baba yung microphone mo. Nakabaliktad pa. Kaya hindi ka marinig yan. Ayan. Sa microchip, yun yung ginagawa niya. Dati na siya Quality control. Dati na siya nag-work sa Pilipinas for manufacturing. Oo. Hindi siya, alam mo yung IMI? Hindi ko alam. Ano yun? Mga microchip yun eh. So, manufacturing din talaga. Oo, manufacturing. Nagka meron siya Quality ng control. chance sa Taiwan. Nakakauwi siya. Oo. Sa Every loob 2 years. Umuwi. Si Tito Tapos, that time, ano pinagkakabalahan? Mechanical. Yun yung sinasabi mo. That's why, siya na yung nag-maintenance sa car mo ngayon. Oo. Si Papa ay all around. Mekaniko, driver. So, ito, si Lola mo, sang side? Kay Mama. So kasama mo niya sila sa house. Oo. Sa Kabuyaw na to? Doon na sa kung saan Hindi, natin? Golden. Yung sa Santa Rosa. Okay. Kapit pa mo si Ryan. Kataga Golden daw siya dati eh. Oo, pero, ewan ko. Malawak ang Golden? Nandun sila sa bahain. It is inside kasi wala akong edit girl Andito na kami sa ulahan. Sarap pa kayo ng Golden. So, yung childhood mo, ilang taon si tita nung umalis ka? Nung umalis siya? Ilang taon ka pala nung umalis si tita? High school. So, first year, second year? Oo, mga ganon. Mga papa high school. Grade 6 to high school. So, bilang panganay, di ko ba ay tinuruan din ng household chores during that time? Parang hindi ko maalala. Hindi ko nagluluto? Hindi ko Hindi. Kasi, di ba, laking lola nga. So, di ba, yung lola, gustong siya lahat. Baby ang apo. Siya magluluto, siya namamalansya pa yun. Siya sa lahat. So, pero nag-ano naman kami, tinutulungan namin maghugas ng pinggan, magwalis-walis. Yun. Pero laking lola, yun talagang typical na hahaian ka. Oo, talagang ano. Until now ba, kasama niya pa? Si Lola. Lolo? Lolo ko wala na, namatay na. Recent lang, hindi? Hindi, matagal na. Si Lola, saan nakatira? College pa ako na namatay lolo ko eh. Si Lola, ayaw niya na sumama sa amin. Saan siya nakatira? May separate siyang bahay. Pero doon lang sa area kung nasan kayo? Nasa Golden. Hindi, sa Golden. Nasa Santa Rosa siya. Binibisita niyo na lang? Oo, uwi sa amin, bibisita kami, pupuntahan ni Mama. Kasi maligalig. Ayaw niya. So, partner, tawag doon, since 5 kayo magkakapatid, ikaw ang panganay, ilang years ang gap ng sumunod sa'yo? Tigi-tigisa. Kaya pala kailangan din mag-abroad. Oo. Kasi sunod-sunod. Kasi pag nag-college ka. 1 year. Oo. Diretso. First year, fourth year ako, third year yung sumunod sa akin, second year yung sumunod. Kaya Talaga, sunod-sunod kami. Kailan umuwi si tita? First year, ko. College? Oo, magpo-first year. Ay, hindi. Ano ba't ganun? High school. Kailan siya umalis? High school Grade ka? school pala. Siya umalis. Grade school ka umalis. So, guys, pasensyahan nyo na si partner kasi nakadalawang turok to. Ay, hindi. Mali. High school ka. ito yung podcast na pinakamagulo yung history na isang tao. High school nga. High school siya umalis. Umuwi siya. Hindi. Guys, sabi niya, yung podcast ko daw tawa lang unang tawa. Pero, paano ko naman hindi matatawa sa kakwentuhan mo? Ganito kagulo. Hindi, ano nga. Hindi, kasi umuwi si Mama. First year high school ako. Umuwi si tita. Oo. First year high school. Magsi-second. Nawala na yung nag-dibling. Ayaw niya magpapalit. Tapos, high school. First year high school. Kasi naka-private pa ako noon, ng first year. Okay. So, nasa abroad pa yung nanay ko noon kasi naka-private ako eh. Second year, lumipat ako sa public school. So, yun nga yun, nung umuwi. Alam ko. So, from first year, isa taon lang siya? Hindi, matagal siya. 6 years. Hindi ko maalala. Bakit ganun? Pagdating sa second year high school, hindi ko maalala. First year high school, umalis. 6 years siya. Ilang years ka first year high school? Isabel's lang ka. Kasi, pagdating na second year, nasa public ka na agad kasi umuwi na siya. 6 months lang yun, possible. Hindi, feeling ko, basta yun na yun. So, nag-abroad siya, tapos 6 years. Oo. Basta between grade school at high school. Okay. Hindi ko na maalala kung saan banda ng buhay ko yung... Okay. Umuwi siya, tapos hindi na siya bumalik. Hindi na. Oo. After na 6 years. Ayaw niya. Ayaw niya talaga.
na homesick. Oh, talaga. Kasi Oo. kahit sabihin natin malapit ang Taiwan ngayon, madali mag-Taiwan ngayon eh. Dati, mahirap ang Pero, buhay. tsaka mahal ang tickets. Oo, tsaka dati, kami, kahit isang tuka talaga. Ayun. Isang yun. pasit canton, pinaghati-hatian pa namin magkakapatid. Ano to, bago siya umalis? Or Ano, during nandun na siya sa abroad? kahit nasa abroad siya. Dahil sunod-sunod Maraming kayo. utang. Kaya nag-abroad si mama para mabayaran yung mga utang. Ah. Oo, tapos nung nakabayad ng utang, umuwi. Tapos nagka-utang uli. So, partner, sige, natatawa talaga ako dun sa buhay. Parang kukwento ka sa akin. So, partner, alam mo, hindi ko na kayang balikan yung nakaraan ko. Kaya Kasi sobrang, sobrang hirap. hindi, kasi nung dalaga ko, may short memory loss na talaga ako. As in, talagang, may ipapatong ako, hindi ko na malaman ko nasa. Mas lumala nung nanganak ako after kong manganak. Kasi kamali ako ng interview. Bakit ba kasi history pa ng kamataan ko? Kasi dalawa siya. Hinati ko siya. Isa is, tungkol sa'yo, personally nga, sumunod tungkol sa pagninegosyo. Pero syempre, doon tayo mag-stay muna tayo dun sa pagiging normal mo na tao. Pero may natatandaan ako, siguro yung mga masasaya. Kagaya nung nagte-text kami sa labas, ng mga kaibigan ko. Kasi dati, batang 90s, naglalaro sa kalsada. Oo. Uwi ka hapon. Oo. Pero, okay, after, kunwari, di ba? Uwi ka, 4:30. Manonood ka ng anime. After ng anime, syempre, wala ng anime. Lalabas ka. Talaga? Kahit gabi na, naglalaro kayo? Oo. Umaabot ako minsan ng 7. Pero doon lang sa kalsada namin. May pero kayo. Pag dumating yung tatay ko ng 6 p.m., so isang susot ng takbuhan kayo? Takbuhan na. Kasi may dala pamalo eh. So guys, dati okay lang paluan na, ngayon lang naman hindi. Pero may pamilya pa rin nagpakapaluan pa din. Pero ang ganda ng palaki sa atin dati, may takot sa magulang. Oo. Diba, sit. May hawak na pamalo. Habang paparating, umiiyak na. Hindi ka pa napapalo nun, ha? Hindi ka pa napapalo. Sabay mo na naiyak. Pagpasok mo, hahampasin ka na. Tsaka ka lang hahampasin pag nasa ng bahay. Boy guys, sobrang saya dati ng hindi ko childhood. Hindi ko pagkapalit yung childhood ko na yon kasi ang dami ko natutunan. Oo. Tough love, pero ngayon kahit anong hirap sa'yo, kaya mo eh. Maraming mahirap. Kumbaga mahirap sa magulang. Kasi nga, paano mo ipoprovide, di ba? 5 kayo, papakainin mo 5, di ba? Pero yung childhood namin na hindi kagaya ngayon na tutok lang sa cellphone. Ako pa nga nagayaya sa mga kapitbahay namin. Kasi may best friend din ako katapat ng bahay namin. Nagtatawag. Ako nagtatawag. Pero tayo, Chase! Labas kayo dyan! Pero partner, since high school ka na umalis si tita, yun ang naalala mo, madali sa'yo yung adjustment? Or hindi. Umiyak ka ng malala? Hindi ko na maalala yung pag-iyak. pero may naalala, oo naman, pero may naalala ko ng pag-uwi, tuwan-tuwa kami. Namuntik ka na masagasaan. Pero syempre, typical na bata, di ba? Sa Subic, saan ba namin siya sinundo? Basta sa airport sa Subic yata yun. Or sa Clark? Sa Clark, namin sinundo. Di ba, yun, bababa sa aeroplano, tapos may bus, tapos may meet up. So, doon, naka-jeep lang kami nakapark. Ay, dati ganun, pag galing probinsya, alam mo, pag galing probinsya. Naka-jeep kami, tapos, nung tumawag nanay ko, nandun na raw sa bus, bumaba, nagbabaan kami, takbuhan kami. Ang saya. May isang beses, yun yung naalala ko, munti ka na ako masagasaan kasi bumaba yung nanay ko, tumakbo ako. Ayahag mo siya. Oo. Pero welcome mo siya. Pero partner, tuwing ko babakasyon siya nun, 1 month? Chocolate. Kaya pala favorite mo chocolate. Pero 1 month lang. Or 2 weeks lang, ganyan. Kasi iba 2 weeks, ganyan, 1 month. Pero parang 1 month, medyo matagal-tagal. Tapos after nun, iyakan ulit. Kasi, malalang adjustment. Ito hindi ko na maalala. Ibig sabihin, binaon ko na yun. Sige. Hindi na natin masyadong i-deep dive. So, partner, hindi ko maalala. Yung sa childhood mo na yon, sabi mo nga ikaw ang panganay. Tapos nagkaroon ka ng konti lang na responsibilidad kasi si lolo-lola. Pero nung time na nag-stop na si tita mag-work sa abroad, yun ang sinasabi mo na nagkaroon na naman ng changes. Oo. Ano naging changes nung nag-stop siya? Parang, syempre magka-college ako, di ba? So, kailangan ng pang-tuition.
Mm. So, ako, nag-decide ako noon. Ako kasi bata pa lang ako, mahilig na ako magbenta-benta. Magbenta kami gagawa kami ice candy. Alam mo yung, yung saging? Hindi ko, saging? Anong Yung uri ng saging saging? konyelo? Oo, isa ba? Saba na matamis. Gagawin namin niya, tapos ilalagay namin, gagawin ice candy. Ang sarap nun. Gawin ko Talaga. ngayon. Gawin mo yun ngayon, parang sarap. Oo. Sarap Tapos i-imagine. may gatas. Ginagawa ko yun, ilang bata pa ako nun. Mahilig na ako sa Ay, ganon. saya naman. So, nung umuwi si mama, alam ko wala na naman kaming pera. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng scholarship. Meron doon sa St. Michael, yung pinagpasukan ko ng first year. So, doon sa St. Michael, pinapili ako kung doon sa SA, student assistant. Okay. For college to. For college. Or mag-work ako sa Jollibee. Pag nag-student assistant ako, free yung tuition, pero wala ko allowance. Okay. Pero pag nag-Jollibee ako, may allowance. Ay, doon ko na sa may allowance. Di ba, dahil sa mukha ng pera, doon tayo sa Jollibee. Okay, okay. Doon ako nag-start mag-work. Aha. Hindi pa pala doon. Meron pa pala isa. Kasi di ba, Prior. Oo. Graduate ng high school. So, naghahanap, syempre nga, mahirap nga buhay. Naghahanap ako ng trabaho noon. Walang tumatanggap kasi syempre 16 years Minor. old. 15 to 16 pa lang. Tapos, one time, nakita ko yung TV. Alam mo yung Royal Cable na may gumagano sa taas? May nakasunod na numbers. Oo. Tapos, hiring. Pinuntahan ko yung Royal Cable na yon. Doon na sa Santa Rosa lang din. Nag-hire sila kahit Ng minor. Ang gagawin mo lang naman every Sunday lang naman. Kasama kayo, dadalhin kayo. Yung agents. Kami agent, dadalhin kami sa isang subdivision, mamamlayers kami, tapos pagpapapalit kami ng cable from Sky to Royal, o kaya magpapakabit ng cable. Ano yun? 2 buwan. Parang summer job. Summer job. Sinama ko pa nga kapatid ko yun eh. Oh. Tapos, naalala ko, tuwan-tuwa ako noon kasi ako yung pinakamaraming benta lagi. Wow. At the age of 15, nakapagbigay ako sa nanay ko one time, 3,000 pesos. Wow. Pinakamalaki. Ano yun commission na yun? Oo, commission 3K. Kasi ilang taon pa yun? Parang 25 years ago, ang laki ng pera no, di ba? Oo. Ang mali ko, binigay ko sa nanay ko. Kala mo, naging mabuti kang anak. Hindi, sabi ni tita, yun, may budget kami. Nakukuha namin yung every week. So, every week may 3K ka? Hindi man lagi so 3K. to? May one time na ako na 3,000. Tapos yung iba 1,000, 1,500. Ano ginagawa mo sa pera mo? Binibigay ko. Binibigay mo, sinusulit mo. Oo. Okay din naman. Bakit ko binibigay? So, pwede mo sabihin sa kanya, pag meron kang hiniram yung pera, meron pa akong 3K sa'yo dati. Hindi nyo na matatandaan yun. Ako nga marami utang eh. So, yun ang first job mo? Oo, yun. Na real job kasi swelduhan? Oo, may swelduhan. Tuwa ako nun kasi, syempre first time mo makahawak ng malaking pera, di ba? Kaya binigay mo lahat sa nanay. Actually, giving ka naman talaga. Oo. After nun, yun nga, yung magpapasukan na, hindi ako nakapasok sa PUP. Di ba yung exam? Yes. Hindi ka nakapasa doon. Oo. Kasi may timer. Okay. Time na. 2 page pa, hindi ko na sasagot. Ba't kaya ganito yung mga friends ko? Ayun, bumagsak ako. Naghanap kami ng ibang school. Sa St. Michael, yun nga yung offer. Mag-Jollibee or Jollibee. Pinili ko mag-Jollibee. Oo, naman kasi swelduhan. Tapos, ano yung Jollibee? Ginawa ako ng issue noon. Bakala ka. Oo. Ano? Ay, kasi noon, syempre, masipag, di ba? Bida-bida ako ng kabataan ko eh. Bida-bida. Yung kumbaga, medyo angat-angat ka dun sa, mo. Tapos, may rating kasi yun eh. May rating. Tapos, nung tumapat sa akin, mataas yung rating ko. Ngayon, ewan ko kung bakit, hindi ko na maalala eh. Basta nagkaroon ng issue. Natanggal ako. Natanggal ka? Ilang months ka nakapag-work? Sa Jollibee, umabot naman ako ng 5 months yata yun. Pero magkano that time yung rate? Rate? 200 yata? 200 per day? Parang 40 to 50 pesos per hour. Uy, mataas siya that time. Oo, per hour yun. Mataas that time Kasi, per hour. Year 2006? Ganun, 2004? 8. College days? 2008 ka nag-first year college? Oo. Oo nga, oo. Pwede. 2006, 2007. Oo. 2007, nag-Jollibee. Ayun, between 2006 to 2007, nag-Royal Cable. Tapos, Jollibee.
Oo. Tapos 2008, after nun, nag-apply ako ng, syempre, after nung Jollibee, syempre wala na, hindi na ako makapasok sa lahat ng Jollibee. Kasi nga, terminated. Terminated. So, meron akong friend na pinasok ako sa Chowking. Oo, JFC pa din. Oo. JFC na kaya siya that time? Or na-acquire Jollibee na? Foods. Okay. So, nung pinasok ako sa Chowking, doon ako nagtagal. From 2008 hanggang 2011. So, during the duration of your college life, working ka? Working student ako. Magkano ka rate mo nun that time? Nung una kasi, ganun din yun. Parang 50 pesos per hour din. Oo. Sa akin, mataas yun dati, ha? Yung ganong rate. 30 ba sa? Mataas ang pera nun. May payslip pa ako, tinatago-tago. Yung ganun kakapal na payslip. Wow. Tapos? Hindi ko maalala kung ganun nga yung rate. Yun. Nung nag-start ako sa Chowking, first 6 months ko pa lang, kasi nga bida-bida ako noon, gusto na akong irregular. Yung manager ko na naging nanay-nanayan ko, pinupush akong irregular, kaso hindi pwede. Kasi wala pa akong 18. Parang 17 pa lang ako noon. 16, 17 pa lang ako. Kaya, tinransfer ako sa ibang store. Chowking Pavilion noon dati. Tapos nag-Chowking, Pavilion Mall? Yung Pavilion Mall? Tapos nag-Chowking Olivares ako. Okay. Chowking Olivares, after kong mag-18, hinintay lang ako mag-18, inabsorb ulit ako noon sa company. Lilipat ka ulit sa pavilion? Doon sa pavilion. After noon, na-regular ako. Na-regular ka na ikaw ay estudyante pa din? Working student, oo. So, okay pa din sa kanilang part-timers? Okay lang. Basta regular, pero hindi lang pwedeng managerial. Okay. Managerial kailangan graduate. Ilang hours ang work mo per day? Depende sa studies ko. Okay. Oo, pero, kasi as regular, hindi kami pwedeng bumaba ng 6 hours. So, 6 hours to 8 hours. Minsan, umaabot pa ng, pag maraming tao. Kasi kapag hindi ka regular, 4 hours. 4 hours lang. Kaya regular ako, minimum 6 hours ako. So, ano mas gusto mo doon? Ikaw yung 4 hours lang or yung 6 hours? 6 hours, syempre, marami kang income. Kasi kompleto sweldo. Oo, marami kang income nun. Pero partner, itong pag tatrabaho mo, kailangan talaga. Oo, wala kasi kaming hindi ako makapag-work. Imagine mo Hindi ka makapag-work o hindi ka makapag-aral? Ay, hindi ako makapag-aral. Imagine mo nagtrabaho ako ng Jollibee, sinala ATM ko. Hanggang sa nawala. Hanggang sa hindi ko na nakuha. Oh my God. Nag-start ako sa Chowking, nakasanla ATM ko. Hanggang sa umalis ako sa Chowking. Hindi ko na nakuha yung ATM ko. So, after college, nag-resign ka sa Chowking? Hindi ako nakaka-graduate. Hindi ka nakagraduate? Hindi ako nakagraduate. Wala akong diploma. Pero meron 2 years course ako. Ano yun? IT. So tapos ka naman ng 2 years. Certificate ka naman. Oo. Tapos, supposed to be dapat 3rd year. Tapos, may nangyari ng 3rd year. Kaya, dinrap ko lahat. Ano nangyari? Okay lang sa'yo i-share? Nag-networking ako. Pinayagan ka na nanay mo? Ayaw nga. Matigas ulo ko. hindi ako Yun yung first networking mo? Hindi nila ako kayang kontrolin. Okay. Yun yung first networking ko sa UNO. 2 years ako. Nag-drop pa siya na ni. Ay, sorry. Ikaw to yun. Hindi talaga edit. Sa number 2. So number 2. Okay naman, kasi marami akong natutunan doon. As in, na-shift yung mindset ko to from employment to business talaga. Business mindset. Imagine mo, ilang taon lang ako noon. Tapos, 2 years, imagine mo, 2 years, 2 taon kong ginagawa, mag-aaral, so, papasok, magtatrabaho, tapos mag-network. Yun yung sinasabi mo sa training pa. Madaling araw ka. Training, uwi ka madaling araw. Kaya ko dati 3 days walang tulugan. Dire-diretso yun. Wait lang. Ito ba ay dahil nakitaan mo na opportunity or feeling mo ito yung pwede bumago ng buhay nyo? Feeling ko yayaman ako. Hindi kasama bang pamilya? Hindi lahat. Ito yung di ba? Dahil sa mga isang tuka feeling ko yayaman ako. Damay bang pamilya? Pag yumaman ako, magiginhawa yung buhay namin. Yung promise, di ba? So, magiging promise of the future. Oo na. Although kasi naman
Actually, maganda naman talaga siya. Kaso nga lang talaga, hindi maganda yung ano. Kumpanya. Oo. Hindi yung produkto. Kasi mahirap. Magdi-deep dive tayo dyan sa ibang araw sa business naman. So, ikaw ay naging breadwinner, hindi naman? Naging breadwinner ako. Di ba nga nag-working student ako? Yung working student na yon, kaya nakasanla yung ATM ko kasi kinukuha ni mama. So, for example, 1530, mga 3 months, siguro mga 10,000, mga 6,000, babayaran ko yun ng ilang buwan. After nun, renew. Hindi na nagtrabaho si tita? Nagtrabaho, kaso nga na medyo may edad na siya nung nagtrabaho sa Rizal. Nagtrabaho. Tapos, yun yung mga time na sobrang down kami noon. Kasi, maiilit na yung bahay namin sa Golden. Oh. And nung mga time na yon, pag nag-ilit yung company, lahat ng gamit papaalisin. Oo, hindi tatapos. Lalabas. Issue sheriff. Kaya si mama, medyo gulo-gulo utak. Ang ginagawa ni mama, naghahanap ng way kung paano isolve. Matatapalan. O kung paano isolve yung namin, yung bahay. Hanggang sa puntasyon nakilala niya yung broker. Doon pumasok ang ano. Pero before tayo pumasok doon, so, marama to. Ito na, the next question is, since naging, sabi mo, breadwinner ka, na, tagdo na sangla yung ATM. Uy, guys, normal yun yung mga nagsasangla ng ATM. Dati, sobra. Sobrang lahat normal kami. Ang dami nag-work na ganon. Until, sabi mo sa akin, there was a time na nagkameron ka na so much freedom in your life. Diyos ko po. Ingatan yung edit. Kasi ka naman. Bloated ka. Oo, inaasin na naman ako. So, ito na, partner. Sabi mo sa akin, nagkameron ka ng time na ikaw ay sobrang nagkameron ng freedom. Kamusta yun? Ano yung freedom na pinag-uusapan natin? Anong freedom? Yun yung hindi ka na masyado nakaka-uwi or walwal ka kung saan ka na pupunta. After nung nag-networking ako, di ba? Nag-cut kasi hindi ka kumita. Hindi, akala ko kasi talaga, kapag nag-resign ako sa trabaho, full-time ka, nag-drop ako sa school, full-time ko, talagang bobongga ko. Ikaw pa naman ang only hope ni Josephine, no? Doon nag-start. Okay. One year, after kong mag-resign, 2011 to 2012, may 1 year pa akong talagang nilaban ko pa talaga siya. Okay. Yun yung panahon kasama yung freedom. Kung saan ako nagpupunta. Inilaban ko yun. Umaabot na ako, nakapag 1, 2, 3 ka na sa bus. Hindi pa. Umabot ako sa ganun. 1, 2, 3 sa bus. Imagine mo. Guys, kaya ko lang narinig yung mga kwento ni partner. Oo nga. 1, 2, 3 sa... Imagine mo 1, 2, 3 sa bus. Grupo pa kami. Scammers kayo. Oo, umabot. Hanggang sa napagod na lang din ako. Pero partner, paano yung pagkain? Siyempre kumakain. Pag lumalabas. Benta ng product. As in hard sell. Yung kape namin, hard sell talaga. Kailangan talagang tinuruan talaga kami mambudol. Para meron kayong pangkain. Panggalaw. May panggalaw. May produkto, di ba? So, produkto, ibebenta mo, yun yung panggalaw mo. So, dun mo, yung puhunan tago mo, tubo lang panggastos. Hindi, pati tubo, damay. Pati kapital, oo. Ay, pati kapital. Imagine mo, pupunta ako, Ortigas, Valenzuela. Manila nga ikot ko eh. So, super ikot ikot ka ako talaga. noon. Parang 20 na pala ako. 21 years old. So, sobra gala ka, sobrang inom dito, inom dyan. Noong mga time na hindi pa ako nagiinom. Okay. O pa shot pa lang, hindi pa masyado. After nun, nagtrabaho ako sa Shell. Shell, gasoline girl? Cashier naman. Okay. Ay, kayo nasa loob ka ng Nasa loob ako ng cubicle. Oh! Pero paglabas ko, ang baho ko pa rin. Bakit? Amoy gas ka pa rin. Kasi katabi mo yung isang pump, lagi na katabi yung pump yan. Tumagal ako ng mga 8 months. Okay. Ang dami mong ginawa. Saan Shell to? Sa labas ng subdivision, di ba? Sa Golden. Pero ikot kasi siya eh. So, sa Golden, Golden, Nuvali. Nag-duty rin ako ng Nuvali. After ko ng networking yun, nag-stop ako sa networking kasi syempre, alangan ako kasi parang ayokong tumitigil. Wala na-end yung journey mo na yan. Wala. Gusto ko mag-move on. Hanap ng trabaho. Hanggang sa pinasok ako sa Shell. So, tinanggap ko muna yon habang naghahanap ako ng work. Ayoko nga dapat sana eh. Kasi ang ini-aim ko talaga. Kasi
nung mga panahon na yon, pag sinearch mo kung ano yung isa sa mga gandang work na hindi ka magtatrabaho ng bongga, realty. Gusto mo talaga mag-realty na. Nag-apply ako sa mga realty no, pero hindi pa ako natatanggap. So, nag-shell muna ako. After nung nag-shell ako, natanggap ako, after 8 months, nag-apply ulit ako. Wait lang, may graveyard shift. Oo, hindi ko nga kinakaya yun eh. Tulog ako. Ayun yung yun yung napatunayan kong hindi ko kaya magtrabaho sa gabi. Pero, partner, hindi mo fear yun. Di ba yung mga gasoline station dati, hinuhold up? Nakalak yung yung Pinto. nakalak yung pinto ko. Okay, pag hindi ka na mararatratin na mga yun. Okay. Tsaka yung cubicle na yun, bakal. Bakal yun. Bakal yung pader. Yung pader, di ba? Pader, tapos may mga bakal siya. So, hindi ka bintana? Hindi siya bintana? Wala yun. Sarado yun. Hindi siya tempered glass? Akala ko all this time tempered Hindi. glass yun. Totoong salamin yun. Uy, salamin. Oo, hindi tempered. Yung, di ba, salamin? Yung after nung salamin, may bakal pa yun? Oo, may bakal yun. Siyempre, safety dapat, di ba? So, safe nga din naman kayo. Oo. Kasi nga, ang dami rin transactions sa... Fairness, naka-aircon. maganda yung napuntahan mo. Kasi yung iba... Shell yun eh. Oo, maganda nga. Shell. Tapos? After nun, nag-realty ako. Ikaw ang una pumasok sa realty, hindi si tita. Parang sabay lang kami nun. Oo, pinagtandem. Pero hindi, yung realty kasi niya nun, yung refer. Hindi pa siya masyado marunong nun. Ako naman, nasa condo ko nun, nagbebenta kami ng condo. Uy, isa yan sa nauso ng taong 2012 and above, benta-benta 11, 12. 2012 ako nag-condo. 12 to 13. Oo. Sa Quezon City. Sobrang layo. Akala ko kakayanin ko ng uwian, hindi ko kinaya. So ko doon. Nag-apartment ka? Oo. Doon ako nag-start. Walwala. Oo. Nagbabar kami kasi syempre mga kasama mo, di ba? Medyo may edad na rin naman ako noong 20. College 21, grad na. 22. Kung tutusin, college grad na 22. edad. Saan kami nagpupunta? Mm-hmm. Bar, tapos, o saan-saan. Hindi ko maalala iba eh. Basta kung saan kami dinadala ng manager na. So, inuman sa gabi, sa umaga, trabaho. Hindi naman araw-araw. Kasi pero partner, nung nandun ka sa pagbebenta ng condo unit, may sweldo or allowance? Allowance. Pero malaki allowance namin. In fairness, 16,000 pa yung... Target ka o hindi, may allowance ka? Buong 6 months. So, pag hindi ka after 6 months, wala ka pa din? Depende sa manager mo kung extend ka. Na-extend ako ng 2 buwan. Kahit wala akong sales. Ang hirap kasi ibenta ng condo. Imagine mo, pre-selling 4 million. That time, 2012? 2011? Pero ngayon, napakamahal na ngayon. Kasi yun Quezon City. Oo. Quezon City, tabi ng Eastwood. Pero ang ganda na experience ko doon. Sobrang, medyo na-enhance yung customer relation ko, customer service. Tapos, yun nga lang, nabuntis ako. Ayun, doon tayo papasok. So, during ng time na nadun ka ang galing mo naman. During napasok mo nung pagbebenta ng condominium, doon mo rin nakilala yung partner mo. Oo. Ano siya, kliyente? Nagmamaning kami sa mall. Okay. Tapos, maning guys, ito yung may booth ka sa mall, namimigay na flyer. Flyers. Okay. Tapos, doon ko siya nakilala. Siyempre, di ba, nagmamaning ka, mag-aabot ka ng flyers. Oo. So, doon ko siya nakilala. Napadaan lang? Nakaupo siya sa yung kapihan. Okay. Tapos, siyempre, bida-bida, di ba? O, bigay ka ng flyers. Hanggang sa, ako kasi, ganun na ako before. Kunwari, kapag nag-response ka. Di mo natitigilan? Oo. Okay. Nag-response. Hindi ko na tinigilan. Siyempre, ako pa yung mangunguha ng number, di ba? So, nag-exchange ng number. Doon nag-start. Ang usapan nyo na turn to konting courting na. Ligawan na. Hanggang sa after work, sinusundo na ako. Susunduin na ako. Yun? Halos everyday yun. Pero partner, wait lang. Since nakilala mo siya sa manning or prospecting or kung ano man tawag na paghanap ng customer, bumili naman siya ng unit. Hindi nga Sira ulo nga yun. Sabi niya, kaya siya napunta. Sabi niya, tingin-tingin. Bibili ako, di ba? Ikaw pala yung tinitingnan. Yung pala ako yung na-take out. So, guys, joke lang yung na-take out siya. Pero ang tanong,
nagliligawan kayo, nagde-date kayo, tumigil ka na rin ba sa tumigil ka na din? Na? Tumigil ka na din sa pag tatrabaho? Hindi pa. Okay. Working pa ako noon. Nung nabuntis ako. Nagsama kayo sa bago ka mabuntis, nagsama ba kayo sa isang apartment? Hindi naman. Hindi kami Check-in kayo dalawa. Puro hotel kami. Hindi kami nagsama. Okay. Nagsama lang kami nung nabuntis ako. So, nabuntis ka? Oo, Okay. nabuntis ako noon. Nung nabuntis ako, kinuha niya na ako. Ayaw niya akong pagtrabahuin. Ayun yung nag-stop ka ng lahat ng ginagawa mo. Mm. Naging house. Naging alalay. Alalay. Personal In short, wow! Kasi ang nag-work kasi siya eh. May negosyo siya. May bigasan, may farm. So, kung saan-saan siya pumupunta, Quezon Province, Bulacan, bit-bit ako. Kaya kung saan-saan kaming hotel nag-i-stay. So, itong during that time, since na-stop ka, may papapasok sa yung income or binibigyan ka ng allowances Binibigyan naman? ako allowance. So parang ikaw talaga yung assistant, na asawa na din. Mm-mm. Tapos, Two times. 2 in a row. multitasking ka. Tapos, habang ikaw ay Gusto pa nga, matuto ako mag-drive dun eh. para tanggalin na yung driver. Habang malaki Wala yung siya driver. Okay. Akala ko habang buntis ka, nagdadrive ka para sa kanya. Hindi siya nagpapadrive. Siya nagdadrive. Grabe yung mga pinupuntahan nyo nun, no? Abot kayo Malayo. Mindoro, tama? Mindoro. Hindi ako ayoko na pumunta Mindoro eh. Kasi tawid dagat. Na. Dulo ng Quezon. Sariara? Ay, hindi ko alam. Quezon, basta doon. Quezon, Lucena, tapos pupunta kami ng Norte, Subic, ayan, Bulacan. Ito ba, nagtatravel kayo because nag-aangkat kayo or dahil may property siya dun sa mga lugar? Hindi, meron siyang bigas. I-deliver nyo yung dalawa? Makikipag, deal. Uh-huh. Deal. Kapag na-deal, dideliveran. Pag na-deal doon, dideliveran. So, saan nga galing ang bigas mo? Nyo? Mindoro. Kasi nga doon. Nandun yung farm. Doon talaga gagaling. So, marami ka rin natutunan doon kasi yung real life business na. Oo, kasi pa nga niya ako eh. Sabi niya mag-business daw ako. So, nag-business ako noon. Buntis ako noon. Sabi niya, ano yung pinagkakabalahan niyo? Sabi ko, manunod mag-construction tatay ko. Tatanga-tanga pa ako noon. Bakit? So, kumuha siya ng isang subcontractor na ako yung ginawang subcontractor na wala akong kaalam-alam dun sa construction na yun. So, ako, oo naman. Siyempre, pera yun eh. Diba? So, pinasok ko si Papa. So, hindi rin kinaya kasi mahirap yung subcon eh. Ang hirap yung subcon. As in, labas. Alam mo, ang nilabas namin pera doon, mahigit 1 million na walang bumalik. Na ang nag-fund naman si ex-partner? Oo, yung 1 million yun, finand niya, kasi syempre tao, magkukuha ka ng tao, babayaran mo yung tao, kailangan yun eh, hindi pwedeng hindi bayaran. Tapos, ang hirap maningil. Yun talaga yung Dave, kapag hindi mo pa masyadong alam yung negosyo, tapos pinasok mo agad. Yun yung first na business ko na bukod pa sa networking. Na full-time business mo. Na failed talaga. Sobrang failed nun. Kasi, buta hindi nga kami nag-away masyado nun eh. Hinayaan na lang niya. Kasi siyempre, siguro sanay siya na sa negosyo, may negosyo na talo talaga, din. Talaga. Tsaka alam naman niya, pinasabak ka lang naman. Okay, tapos? Yan. Okay. Kasi, after nun, guys, sorry. ito ba ito? May tulala kaming dalawa kasi may nakita kaming tao naglalakad. Akala ko artista. Hindi, feeling ko sila either sa atin or sa kabila. Sa kabila. Makikita natin mamaya. Hindi natin siya nakikita. Pag bumalik tayo, makikita natin mamaya. Okay. After nun, nanganak ako 2014. Okay. 2014, syempre ganun, pa ikot-ikot. 2015, in mid of 2015, nabuntis ulit ako. Nakadalawa ka nga palang baby. Yun. After nung nabuntis ako, hindi niya na ako sinasama kasi dalawa na eh. Diba? Nung hindi niya na ako sinasama, umaalis siya, madalang na siyang umuwi. Wait lang, since ibinahay ka niya, sinama ka niya, nag-live-in kayo na hindi naman siya umuwi, naka-apartment kayo? Hindi, ang ginawa namin noon, kasi pangit yung bahay namin noon eh.
pinapili niya ako. Kung mag-apartment ako, kukuha kami ng bahay or papagawa yung bahay. So, ang ginawa ko, pinagawa ko yung bahay. Nagmatalino ka na para sa safety ng buong pamilya. Iniisip ko nga kung tama ba yun, kumuha na lang ako ng bahay. Sana kumuha ng bahay. Para kaya nyo lumipat anytime. Hindi kaya kasi na, kasi kapag kumuha ko ng bahay, malaki yung... Oh, gasusin. Oo. Yes. So, tapos baka sa'yo nakapangalan hanggang ngayon, hinuhulugan mo. Oo, hulugan ko pa, di ba? So, kaya yun, pinagawa namin yung bahay. I-renovate. Naging second floor yung bahay namin. Sa Golden pa din? Sa Golden. Okay. So, kaya medyo lumuwag kami noon. So, balik tayong dalawa dun sa, dalawa na yung anak mo, sa bahay ka na lang nag-i-stay, hindi naman siya na umuwi. Bakit? Kasi nga nung business niya. Ikot-ikot, di ba? Doon nagsimula mag-fall apart ang family. Oo, doon magsimula na, actually, sa totoo lang, expected ko na mangyayari yun. Mag-fall apart. Oo, kasi nga, babaero nga siya. Expected ko na talaga. So, nung magkasama kayo, syempre, mas okay noon. Kung magkasama kami, wala siya ibang babae. So, nung nasa bahay ka na. Oo, siguro, syempre, nanganak ako, di ba? Nag-iba yung itsura ko, nag-iba yung ano ko. Naghanap na naman ng iba. Okay. So, nung nasa bahay ako, mautak din siya eh. So, umuo siya na doon ako sa parents para, syempre, may kasama ka. Di ba? Kahit umalis siya. Kumbaga, sinettle niya ako. Ang galing. Pero may monthly allowance ako noon. Okay. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Wala akong work noon. Hanggang hindi umuwi. Hanggang sa hindi na siya umuwi. Nanganak ako 2016. Sa pangalawa? Nagparamdam pa siya noon. May allowance pa ako noon. 2017, hindi na siya nagpapakita pero may allowance pa ako. 2018, nag-aaway na kami kasi madaling yung allowances. Hanggang sa naumay na ako kakaaway, hinayaan ko na lang. Okay. Hindi ka na nag-follow up, Hindi na. Kasi hanggang sa nabwisit ako, nagpalit ako ng SIM card. Paano ka na makontak? Naalala, di ba nga ako, may short memory loss. Nung ibabalik ko yung SIM card, di ko na maalala ko sa SIM card. Kasi maalala yung contact. You are willing to reconnect para sa mga bata? Oo. Syempre, di ba, hirap imagine mo. Dalawa. Nasana yung mga anak ko private school, kinder, private. Kasi nagsustento pa siya noon eh. Yung panganay ko nag-aaral, 3 years old. Private yun. Tuition fee no, nasa 40,000. Grabe, daycare? Preschool, okay. Doon, hanggang sa nag-kinder, hanggang sa nag-pandemic. Nung nag-pandemic, wala na talaga. Wala na talaga kaming communication. So, and since wala kang work, pero nag-work ka noon, hindi ba? Nag-online selling ako noon. Ayun. So, ito na. So, nawalan ka na connection sa ex-partner mo until becoming a single mom, gunising ka no reality na hindi na nagpapadala. Anong ginawa mo? Nag-online selling ako. Online sell ka. Ano yung online sell mo? Paano? Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako natatahimik talaga. Tapos matigas pa ulo ko noon. 2016. Medyo, alam ko na medyo ganon-ganon na eh. So, ang ginawa ko, nag-online selling ako. Kasi yun yung era na nagsisimula ang online selling. Oo. Nag-online selling ako, bagong panganak ako noon. Paano online selling ba pinag-usapan natin? Online, nagbebenta ka online. Posting. Oo, okay. Pag nag-post ka, di ba, syempre, i-deliver mo. Okay. Yes. Wala pa kasi mga lalamove, wala pang mga yan. Okay. Ba't hindi pa pinapalamove no? Wala pang riders nun. Wala ba, ang benta ko noon ay ube halaya ng San Pablo. Oo. Box yung benta ko noon. Magkano tubo mo per? Ay, lang, 5 piso. Oh my gosh. Piso. Sinaga ko yun. Gusto mo balikan yun, di ba? Kinukwento mo sa akin last year. Gusto grabe, partner, ha? Hindi nga ba, sabi ko, babalikan ko nga. Iniisip ko, 5 piso tubo. Na mag-i-for na di ba? O, tapos, yung palimalimang piso. Pero kasi, bultuhan ka. Kasi anong nangyari? Dealer ako. Dealer ka sa lugar nyo. Okay. Naging dealer ako. Ayoko kasi nung isa-isa. Palimalimang piso. So, ang ginawa ko, bulk order, mababa yung price ko, kaya maliit lang yung tubo ko. Mababa yung price, pero malaki yung quantity. Umabot ako noon, December, siguro mga 3 years ko yung ginawa. December, umaabot ako ng 5,000 pieces, 8,000 pieces. Ube halaya, pinakamarami. 300 sa leche plan. May nakuha pa ako dati nung leche plan. Talagang inangkat ko, pinuntahan ko dun sa... Bagawaan. Oo. Pero partner, paano transportation that time? Bitbit. Hindi, I mean, paano mo kinukuha sa San Pablo? Dinideliver sa bahay mo?
Nung una, pumunta muna ako doon. Tapos, noong nagkaroon na kami ng transaction, ginagawa na lang nila Tita Chris, di ba, merong van from San Pablo to Ay, hindi Balibago. pinapadaan doon. Oo, doon. Tapos, ipipick upin ko na lang sa Oo, sa Balibago. Balibago. Ita-tricycle ko yun. Tapos Hanggang Golden. on the same day, kailangan deliver mo na siya to keep it fresh. Depende. Minsan on the same day, minsan umabot ng 3 days. Kasi hindi Yan. naman sirain agad. Hindi, umabot ng 1 week. Wow. Pero dapat after 1 week. Dispatch na, consume na yun. So, after mo na mag-online seller, anong sunod na ginawa mo? After ko mag-online selling, hirap na hirap ako. Naaway nanay ko. Pinatigil ako. Okay. Kasi nga, ka palang high na esperanza, no? Kasi nga, aliit ng tinutubo ko, napupunta lang sa pagkain ng mga anak ko, tapos pagod na pagod ako, pinatigil ako. Wait lang. Since wala nang sustento, tapos ikaw na lang ang nagpo-provide, saan nag-aaral ng bata? Paano ka pag-aral? Ano pa rin, private pa rin. Paano mo nagawa ng paraan? Hati kami ni mama. Okay. Sige. Now, next. After nun, kasi medyo nagbo-boom yung business ni mama noon. Kaya pinatigil ako. Negosyo ni tita that time? Yung sa realty. Realty yung kasi, kukwento ko ba ba kung paano kami nagka-realty? Sa sunod yan. So, pag nasa business na tayo, ngayon, noon, single mom muna. Oo, noong pinatigil ako, gumawa si mama ng office, pinatawad ako doon sa office. Ay, kung admin staff nyo. Hindi lang admin staff. HR. Hindi, all around. Naghahanap ako ng property. Okay. Pag nakahanap ng property, may income ako doon. Ikaw na rin pala ang agent. After na makahanap ng property, andun ako sa office, LV, naka-stay ako doon sa office, everyday yun. Nag-stay ako doon. Okay. Yun. So, okay naman income ko nun. Kasi wala akong gastos. Yun yung matagal mo. Until, anong next na ginawa mo na? Until, na-prospect ako ni Lynette. Okay. Doon na pumasok yung iFirm business natin. So, partner, ang tatanong naman sa'yo, since naging maayos ka nung may partner ka until naging single mom ka, anong pakiramdam madali mo natanggap na single mom ka? Siyempre, hindi. Okay. Nagkameron ka ako kasi, hindi ko pa talaga nahanap yung love of my life talaga. Kasi nung yun yung ex ko, until now feeling mo? Kasi, nung umalis siya, okay lang sa akin. Kasi lagi rin kami nag-aaway So parang natanggalan ka rin ng tinik? Oo, parang, kaya sa magsama tayo, lumayas ka na talaga. At least ganun ka-tough. Ewan ko, pero, feeling ko, hindi ko talaga love talaga. Or, hindi ko binibigay yung full. Okay. Ganun ako hindi ko binibigay yung talagang full totally. Trust, full love, lahat. As in, kumbaga nagtitira pa ako ng mga 30% para kapag nagkaroon ng masamang pangyayari, mabilis ako maka-let go. O kagaya nung networking ko, di ba? Nabilis ako naka-let go, nakapagtrabaho ako agad. Nag-work ako kung iba, magmumukmuk. Ako, nagtrabaho ako agad. Ayun, nag-let go. Tapos, simula nun, sinubsob ko yung sarili ko. Online selling, sobrang busy ako nun. As in, kasi syempre, ipapak. Di ba, pagdating, i-repack. Tapos, tapos, wala pa ako sasakyan nun, partner. Wala pa ako masyadong sasakyan nun. Tricycle lang kami nun. Tapos, binibit-bit ko yun. O yun, na-busy ako. Sinubsob ko yung sarili ko sa paghahanap ng pagkakakitaan. Bilang single mom. Kasi 'di ba pag single parent ka, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. Oo. Was there a time na naisip mo sana may partner ako? Dati. Okay. Pero ngayon hindi pa rin naman. Paano mo naisip? Ano napasok sa isip mo? Para saan yung sana may partner ako? Para lang sa mga anak ko. Yung may tatay sila. Kasi noong mga bata pa sila, nagtatanong kasi yung tatay nila. Ngayon nga hindi na masyado nagtatanong. Feeling ko medyo ayaw na nilang din pag-usapan. Pero nung mga maliliit sila, nagtatanong sila. Kasi sabi ko, nakita nila. Oo, nagwo-work. Dumating ka rin pala sa punto na parang yung ibang parent, may ibang single parent, na minsan you have to give white lies sa anak mo. Oo, kailangan. Kasi hindi naman nila maintindihan na naghiwalay kami. Oo. Maintindihan mo ba yun? 3 years old. Oo.
Sabi nga, nagtatrabaho, nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Masakit yun sa puso mo. Oo, syempre, lumalaki yung mga bata, walang tatay. Syempre Yun na. talagang thinking mo. Hindi yung para sa sarili. Ah, hindi, kasi ako, iniisip ko yung nararamdaman ng mga anak ko. 'Di ba? Yung, ako kasi, para rin, kasi hindi rin kami close ng tatay ko. Dati. Or Oo. until up to Until, now. until now din naman, hindi kami close. So, yung pakiramdam na ganun, so alam ko. So, parang alam mo yung wala kang sandalan, Mm. wala ka. Yung iba na, yung ibang tatay na close na close. Mm. O, di ba? So may kirot sa'yo, pag nakita mo yung bata, bit-bit ng tatay. Hindi Oo naman. na, yung tatay, oo naman. Siyempre, imagine mo, lalo na magkakasama kami. Dati lagi kami nalabas. Halos every week nalabas kami. Kasama ko yung dalawang anak ko. Wala ka partner nito ha? Wala Ikaw na, lang. single mom na ako nun. Kasi I make sure meron kaming bonding moment every week talaga. Nanonood kaming sine, ilalabas ko sila, punta kaming mall. Mm-mm. Tapos syempre, nakikita ko rin naman, di ba, nakikita ng mga anak ko na yung may kasamang tatay. O, syempre, may kulot yun sa'yo. May kulot yun sa'yo na bakit, na ganun yung buhay nila na walang tatay. Pero, feeling ko naman, kasi sobrang ka-close nga namin, napupunan ko naman kahit papaano. They don't feel incomplete. Oo. Meron, syempre, meron time, Oo. pero, go with the flow na lang. Kasi go with the flow na lang din ako eh. Oo. Ngayon, naghahanap pa? Hindi na nga. Hindi na, ngayon hindi na. Hindi sa naghahanap. Ikaw, partner, for yourself naman, naghahanap ka para for yourself. Ano bang category? Pagka meron ka ng partner din. Ako kasi ngayon, talaga, simula noong naghiwalay kami, pinangako ko sa sarili ko, hindi ako mag-boyfriend until hindi pa nakakatapos ng college yung dalawa. Oo. Kaya wala akong, Ang galing hyper-focus ka doon. yun yung focus ko. Pero syempre, may pangangailangan yung katawan mo, di ba? Anong ginagawa mo sa pangangailangan? Gitarista ka ba? Pero hindi kasi ako kagaya ni Lloyda, na hindi kagaya ni Lloyd Delicious. Lloyd Delicious. Lloyd Delicious, alam niyo yung gagawin niya Hindi kasi ako kagaya na, as in na, hatik na hatik, di ba? Pero yung may mga time lang, na-focus lang din ako sa kailangan ko magtrabaho. Kasi kailangan mag-provide. Kailangan ko mag-provide. Kailangan kong, yung mga anak ko, kailangan, yung mga naranasan ko before, hindi nila maranasan. Yun ang inilalaman mo Oo. talaga. So, kailangan, kagaya ngayon, ang hinihiling, mag-overnight kami sa book mo na. Hindi ba nga, iniisip, hindi kasi, tinatansya ko yung oras. May pasok sila sa Monday. Magpapaalam pa ako. Baka Monday ng after ng work, after ng school. Di wala sila sa Tuesday. Wala sila pa. Yun ay pagpapaalam ko. Kesa naman Monday, wala sila. Actually, medyo mas mura kapag weekday. So, okay din. Mas wala weekday. Oo naman. Tingnan natin mamaya. So, partner, natanong ko sa'yo, yung mga bata hindi na hinahanap. Ikaw, hindi ka rin naman din looking. May one time, nagtanong ako sa mga anak ko, gusto niyo ba makita yung tatay niyo? Ayaw daw nila. So, talagang medyo, na. Pero nag-communicate ulit si father nila sa'yo? Last December lang, kasi makamatay na. Totoo, mamamatay na. Ayaw mag-deep dive doon. Pero, partner, ikaw, natanong mo rin ba sila, kung open sila if someone will come to your life? Ayaw. Siguro yun din yung reason, kaya hindi ko kayang hindi ka rin push na push. mag-boyfriend talaga. Kasi natatakot ako, ano yung magiging reaction nila? Relasyon. Relasyon. Ano yung magiging result. Okay. Diba? Kasi may mga nakita ako, kagaya yung naranasan ko na, diba, iba-iba yung tatay, tapos nakikita, tapos lumaki yung anak na ganun din. Diba? Yun yung kinatatakutan ko, na yung malihis ba? Okay. Malihis ng landas. Okay. So, syempre, as a parent, as a nanay, ikaw yung titignan nila. Diba? Ikaw yung role model nila eh. So, kung ako ang ini-instill ko sa kanila ngayon, mag-aral silang mabuti, kahit hindi honor, basta mag-aral mabuti, walang bagsak, ipoprovide ko yung pangangailangan nila. Yun. Kaya binabaon ko yung sarili ko magtrabaho, paka-busy. Bisi-bisihan. Ito doon na lang yung sarili para sa mga anak. So, partner, naman? Naman, actually,
2024 yata, 2023, medyo nade-depress ako. Di ba? Daming Nangyayari. naghanap ako. Nag-try ka mag-partner. Oo, naghanap ako. Pero, nagtatry ako mag-date. Okay. Hindi ko talaga kaya. Anong hindi mo kaya? Hindi ko kayang parang ipasok sa sistema ko na may partner ako, na may boyfriend ako. Parang hindi ko kaya. Pero hindi ka naman nalilimit nga nung mindset na para sa mga anak mo. Hindi naman yan. Limitado, syempre. Kasama okay. na yun. Kasama Pero, siya. for example, di ba, may one time kasi man nakipag-date ako, yung personal. Oh. So, yung alam mo yon, yung pagiging clingy, parang hindi, parang yung sistema ko kasi syempre, di ba, ka lang, solo ka lang. Yung gusto pagkakawakan ka parang nakakagulat. Lahat ng gusto mo, ginagawa mo. Oo. Di ba? Walang nakikialam sa'yo. Oo. So, yun yung mga pumapasok sa isip ko na pag nagka-boyfriend ako, syempre papakailaman lang lahat na. So, yun yung mga bagay na hindi ka pa willing i-let go. Hindi ko pa, parang hindi pa ka open.